2. Ang maghahatid ng salita ng Diyos ay ang ating Pastor Elmer Balatjay. Thank you po, Kuya Cesar. Ayan, good morning! Good morning! Sabi sa kanta, I won't be quiet, my God is alive. And ano susunod doon? I cannot keep it inside. Hallelujah! Ganyan ba ang pinaka-best na pwede niyong ibigay sa ating Panginoon? Can we shout, Hallelujah! Yes, medyo mahina pa. Isa pang, Hallelujah! Ayan, sana po yung mga kasama natin sa online, good morning po sa inyo. Ang dami po natin dapat ipagpasalamat sa Panginoon, bagamat umuulan, hallelujah. Unang-una nating pagpasalamat, tayo po ay nagising pa. Hallelujah, thank you Jesus. At tayo po ay, kung iba sa inyo, nakapag-almusal, praise God, may naalmusal at nakarating dito, praise God, ang mga paa nyo, dinala po kayo dito. At yung mga kapatid natin sa online, purihin po ang Panginoon. Kayo po ay nakasama namin ngayon. At naniniwala ko na may plano po ang Panginoon sa bawat sa atin sa mga oras na ito. Hindi po tayo aksidenteng narito. At purihin po ang Diyos na tayo po ay nagsasama-sama dahil sa nais ng Panginoon. No, itong araw to ay maging celebration natin para sa kanyang kapurihan at para bigyan siya ng mataas na papuri at pagsamba. Isa pang malakas na Hallelujah! Ayan, I won't be quiet. No? Hindi po tayo titigil, hindi po tayo magiging tahimik para sa pagpupuri sa Panginoon. Purihin po ang Diyos. Ayan. Sige po, ayan po ang title ng ating pag-aaral. Hindi po tayo lumalayo sa ating goal. Ang goal po natin, of course, ang nais natin ay yung ating mga regalo, no? Bilang mga mananampalataya sa katawan ni Kristo, ay magamit natin para sa kanyang kalwalhatian at para sa misyon ng Panginoon. Ano po yung misyon ng Panginoon? Para po lahat ng tao ay makakilala sa Kanya, no, mabahagi na ng salita ng Panginoon at dumating po sa kaligtasan. Makita nila at maranasan nila yung kaligtasan na ibinibigay ng Panginoon. Sumigaw po ng malakas na hallelujah ang lahat ng mga ligtas. Ayon, purihin po ang Diyos. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Basahin po natin ang salita ng Diyos. Basahin lang po natin yung 18, no, para medyo mabilis. Gusto ko lang po mag-focus sa verse 18 lang po, no? Sige po, yung verse 18 lang po. Basahin natin yung verse 18. Ikukwento ko na lang po yung iba. Ako na lang magbabasa. Sige, 1, 2, 3, basa. But now God has set the members, each one of them, in the body just as He pleased. Sa Tagalog po, subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Basahin din po natin yung Ephesians chapter 4, verses 11 to 16. Ano ba? Ayan, 1, 2, 3, basa. And He Himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers, for the equipping of the saints for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ, that we should no longer be children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the trickery of man in the cunning craftiness of deceitful plotting, but, speaking the truth in love, may grow up in all things into Him who is the head, Christ, from whom the whole body, joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working by which every part does its share, causes growth of the body for the edifying of itself in love. Ayan, sige, katulad na sinabi ko, ang title natin ay Squad Goals, One Body, Many Gifts, One Mission. Ito, ano po ang big idea dito? No, habang tayo nakatayo, ang idea po dito, God never designed the church to be built by a few gifted people. So He designed it
it so every believer discovers discovers, develops, and deploys their gift for one mission. God strengthens His church when every believer recognizes their place, respond by serving, and reaches the world together. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataong ito na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa pagkabasa ng iyong salita. Salamat po sa mga awitin na aming inawit, na papuri at pagsamba sa iyo. Salamat po sa bawat isa na narito, maging sa mga kapatid namin na nasa online. Patuloy mo pong abutin ang bawat isa sa amin. Patuloy na maranasan namin ang iyong proteksyon, pag-ibig, at patuloy na ilagay mo sa amin ang kagalakan, Panginoon. Father, thank you for making us part of the body of Christ. Open our hearts to your word. At hayaan mo po, Panginoon, mag-usap ang iyong banal na Espiritu. Lord, thank you for calling us into this family. Thank you that you did not save us to live alone, but to belong to your body, Panginoon. Salamat na kami po ay kabilang sa simbahang ito. Lord, sa simbahan ng Jesus Alive Community, the Jesus Alive Community Alabang and beyond as our local church. Tulungan mo kaming mahalin namin ang simbahang ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na ibigay namin, Panginoon, o mai-express namin ang lahat ng mga regalo at mga, Lord, ang mga gifts and talents na ipinagkaloob mo sa amin sa simbahang ito, Panginoon. At hayaan mo nga po patuloy kaming lumago sa amin pong pakikipag-ugnayan, hindi lamang sa iyo, maging sa bawat isa sa amin. Open our hearts today to understand your purpose for our lives. Show us that every one of us has a role to play. Salamat, Panginoon, na ang amin pong mga role na gagampanan sa aming simbahan, alam namin na ito po ay napakahalaga at ito po ay gagamitin mo para sa iyong kaluwalhatian lamang, Panginoon. Help us, Lord, to discover our gifts, to serve with humility, to work together for your kingdom's sake, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos, at sa aking sarili, inaamin ko po na wala po akong magagawa unless you use me, I'm just good for nothing. Kaya nga po, banal na Espiritu, kumilos ka po, Panginoon, ilagay mo po ang iyong salita sa aking bibig at hayaan mo ng iyong salita lamang ang mamutawi, Panginoon, at maranasan, marinig ng bawat isa, Panginoon. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Ayan. Alam nyo, ang mundo ngayon, of course, maraming tao ang nagbibuild ng mga platform sa kanya-kanya. Kaya nga po tayo may mga Facebook page, no? May mga Facebook ka, no? Parang tuwang-tuwa ka pag ang dami nagla-like sa iyo. Tuwang-tuwa ka pagka andain mong follower. Kaya nga yung iba, kinonvert yung Facebook nila into ano nga yun? Parang yung mga pine-friendship mo ay follower mo. No? Ang nga tawag sa type ng Facebook account na gano'n? Tama ba? No, yan ang gusto ng mga tao ngayon. Uy, yung Facebook account ko, ang dami kong follower. Siguro pagka yung Facebook account mo, kukunti lang yung friend mo, parang hindi ka masaya. Bakit pag nag-post ako, ang nagla-like lang ako at saka yung mga anak ko? Diba? Parang hindi ka masaya pag gano'n. Pero pag nag-post ka, tapos ang daming nag-like, tuwan-tuwa ka. And this is something like na parang nangyayari ngayon, no? Wag nating minsan sasabihin natin, hindi naman pastor o kaya parang natatawa tayo, pero ito yung reality na nangyayari ngayon, no? Yung iba, kaya nga gumagawa tayo ng maraming follower, minomonetize natin yung ating mga ginagawa, no? Yung ating mga pinopost, yung ating mga kino-content. So minomonetize natin. Kaya kumbaga sa ito yung nagiging parang avenue natin. Pero sa kaharian ng Panginoon, no, hindi po ganoon ang nais ng Panginoon, no?
The church is not the audience watching a few people serve. It is a family. Tayo po ay pamilya dito. No, hindi po tayo dito pagalingan, no, paramihan ng talento, paramihan ng gifting, at of course, yung mga tao na nandito sa harapan, na nakita nyo, sumasayaw, tumutugtog, kumakanta, no, we are all equal. Kahit ikaw ay tagabukas ka lang ng pinto ng ating church, taga-ayos ng silya, o taga-greet, no, taga-greet ng mga tao, the same thing na tayo po ay nagsiserve at ibinibigay natin yung ating mga talento, yung ating oras para sa Panginoon. So again, it is a family where everyone belongs, everyone has a gift, and everyone has a mission. At yun po yung nakakatuwa, no? Hindi lamang tayo nagkakalakip-lakip o yung mga regalo natin, ginagamit natin, yung mga gifting natin, ginagamit natin dito sa Panginoon. Pero ito rin po ay dahil meron tayong mission na ginagawa, no? Gagampanan bilang simbahan. Again, dito tayo sa lugar na ito at tinalaga tayo ng Panginoon dito. Meron po tayong mission dito. The Jesus is Alive community is not only a church para tayo ay magtipon-tipon, para tayo sa ating mga sarili ay magpalakasan, no? Gusto rin ng Panginoon na yung mga ibang tao outside the church ay madala rin natin dito, makasama rin natin na magpuri. At yan ang ating mission dito sa Posadas. Yan ang mission natin dito sa lugar na ito. Sa specific na lugar na ipinagkaloob sa atin. But that is God's squad goals, no? Ano ba yung squad goals na tinatawag natin? Nung ako po ay high school, ako po ay konting kwento lang. Ako po ay nagkaroon ng military training. Umatin ako ng aming military training, 3rd year na ako, and then pagdating ko ng 4th year, actually 2nd year pa lang, pagdating ko ng 4th year, ako po ay nahirang bilang corps commander, no? So, malaki yung eskwelahan namin, maraming batalyon, maraming company, maraming platoon, but meron kaming tinatawag na model platoon. And then sa model platoon, meron kaming tinatawag na model squad. Okay, so yung model squad namin is between 8 to 12 person. So within the platoon, merong squad na tinatawag. Yung squad na yun, elite ang tawag namin doon. Bakit sila elite? Kasi ito yung andun yung mga the cream of the crop ng model platoon namin. So ito yung panlaban namin sa map reading, panlaban namin sa M1 Garan, yung kalasan, disassemble and assemble ng mga barel, no? And then ito yung mga magagaling sa terrain, ito yung mga leader, ito yung mga squad leader, ito yung mga riflemen. So parang ganoon, kumpleto yung group ng squad. Sa isang squad, pagka hindi nagtrabaho yung isang member, madedetect sila ng kalaban. Halimbawa, yung isang squad na real military, pumasok sila sa bundok, no? Of course, pag yung isang squad, meron tinatawag na squad leader tsaka assistant squad leader. May tinatawag na watchman. Yung watchman, mauuna yun. Mauuna yun sa squad. Titingnan niya yung mga area na pupuntahan nila. So pag tinignan niya, i-communicate niya yan. Tapos, within the squad, meron namang naglalapat kung ano yung ginagawa para saan sila pupunta. At within the squad, meron naman nasa likod na tumitingin. Baka may sumusunod sa kanila. Okay, pag tinignan niyo yung forma nila, no, lahat sila merong ginagawa. Lahat sila merong role to play within the squad. So yun po yung ibig sabihin nun. The same thing with the church. Sa simbahan, meron po tayong role to play. Hindi po lahat pwedeng pastor. Hindi po lahat pwedeng ministry head. Hindi po lahat pwedeng evangelist. Tingin po rito, tingin kay pastor. Hindi po lahat tayo pwede ring sumasayaw. Hindi po lahat tayo pwedeng maging media personnel. Iba sa atin, rifleman. Iba sa atin, map reader. Iba sa atin,
No, tagatingin sa likod ng pinto ng simbahan natin, baka may lumalabas. May pumapasok na hindi kaiga-igaya. Yung iba sa atin ay nandun lang nananalangin, nasa gitna ng squad, nananalangin. Yung iba sa atin nagpupuri, yung iba sa atin ay nagbibigay ng pagkain. So lahat tayo meron tayong role na ginagampanan. Next slide po. And, sige, next. Isang bagay na gusto kong makita natin, doon sa binasa natin, bago po yan, no? Yung mga mananampalataya sa Corinthian believers, nagkaroon ng competition and parang comparing ng kanilang mga regalo. No, doon sa binasa natin. I just want to bigyan lang ng background yung binasa natin sa Corinthians. Ito yung tinatawag na unity in diversity. No, unity in diversity. Doon sa Corinthians na yon, niririman tayo ng Panginoon na ang ating mga regalo ay hindi pare-pareho. Sa katawan ni Kristo, maaring ikaw ay mata, ikaw ay paa, ikaw ay kamay, maaring iba sa atin ay buhok, no, or ulo. So, nire-remind tayo ni Paul na within the church, we have one body but many members. Okay? So, sinasabi ni Paul sa atin na hindi tayo pare-pareho dito ng regalo at kakayahan, no? O yung mga talento. Merong magaling mag-manage, meron man napakagaling ng mag-evangelize. Meron naman pagdating sa pananalangin, nakita mo yung gifting lumalabas, no? So, tingnan mo yung katabi mo. Ano kaya ang role niya dito sa simbahan natin? Tanungin mo siya, ano ang role mo dito sa simbahan? Kasi, ang goal natin dito sa Ephesians, ang goal natin is not only mag-manifest yung ating gifting at saka yung talent, kundi ma-equip din natin yung ating mga kasama rito na ma-encourage na lumabas yung talento. Hello? Ma-encourage din natin at saka ma-equip din natin etong mga kapatid natin dito sa simbahan na may talento pero hindi pa nilalabas. At hindi pa nagpapagamit sa Panginoon. Hello? Sabi mo sa katabi mo, magpagamit ka na kasi. Alam niyo, lumalago po ang isang simbahan. Tingin po rito kay Pastor. Lumalago ang isang simbahan kapag ginagawa ng bawat miyembro yung kanilang role to play. Hindi po kaya ni pastor, hindi po kaya ni facilitator, hindi po kaya ni ministry head or ni core leaders na gawin mag-isa yon. Kailangan po kayo. Sabihin mo sa katabi mo, magpagamit ka na. Sige, doon sa number 1, bibilisan ko lang po ito kasi meron akong idadagdag eh. Recognize your place. Sabi mo sa katabi mo, recognize your place. Sabi na nga sa 1 Corinthians chapter 12, verse 18, yung binasa natin, but now God has set the members, each one of them, in the body just as He pleased. No? Just as He pleased. God intentionally placed every believer in the body para sa ministry, no? Sa small group, sa ating simbahan. Why? Para ma-encourage po tayo within the congregation na magamit tayo. Kaya importante ang mga small group. Mga facilitators,
mga cell leaders, dapat alam nyo po ang mga regalo at saka mga gifting ng mga tao within your group. Kasi hindi mo sila ma-encourage na gawin yung pinapagawa ng Panginoon sa kanila with the gifting and yung mga talent na meron sila kung hindi nyo naintindihan ang kanilang mga regalo at talent. Bakit maraming hindi masaya sa small group? Bakit? Kasi ang tingin nila, hindi sila nagagamit na ma-maximize. Hello? Mga facilitators, mga cell leaders, it's up to you para sila ay magamit, ma-maximize. No? Wag nating pigilan or wag rin nating na hindi natin may encourage yung ating mga miyembro na magpagamit. Lahat po tayo may role to play. And that is our goal na malaman natin kung ano yung role natin sa ating squad dito sa Gia Alabang and beyond. Recognize God designed you. Recognize God gifted you. Recognize God placed you in this church. And recognize everybody matters. Lahat po tayo mahalaga sa Panginoon. Dahil ikaw ay nilikha niya, special ka, meron kang regalo na ibinigay sa iyo ng Panginoon at nilagay ka niya sa simbahang ito. Para ano? Para magamit ng Panginoon. Kung hindi pa nagagamit ng Panginoon yung regalo at saka yung talent na meron ka, listen, tingin po rito, kapag hindi po nagamit yung regalo at saka yung talento na meron ka, hindi ka ihintayin ng Diyos. Gagamit siya ng ibang tao para gawin yung role mo. At ikaw ay babagal sigurado. Either madelay ka or maraming tao ang hindi na nagagamit ng Panginoon. Sayang yung talento. Sayang yung regalo. Sayang yung galing. Sayang yung talino. Pero hindi nagagamit ng Panginoon. Bakit? Alam nyo kung minsan at madalas, hindi naman problema yung tao sa paligid mo eh. Ikaw ang may problema. Ikaw ang may problema. Kasi yung regalo natin at saka yung talento natin, ginagamit yan with humility. Pag sinabing with humility, yung talagang, Lord, here I am. Use me. Hindi yung, pag hindi ako ginamit ng facilitator ko, sayang, hindi nila ako kayabangan. Pag hindi niya ako tinap, hindi ako pupunta. Mawawalan sila ng magaling pag hindi ako pumunta dyan. Anong tawag doon? Kayabangan. Maraming tao ang mga talentado na hindi nagagamit ng Panginoon. Bakit? Because of pride. Walang pagpapakumbaba. Recognize, no? Tandaan natin na ang meron tayo, shinape tayo ng Panginoon, kinreate tayo ng Panginoon, no? Para gawin yung specific na purpose kung bakit kanya nilikha. Ang nakakalungkot, mga kapatid, pakinggan niyo ako, tingin kayo dito sa akin, ang nakakalungkot, sa dami ng patay kong nilibing, sa dami ng tao kong kinasal at bininyagan, ang nakakalungkot, maraming tao ang namamatay na hindi nila nadidiskubre kung ano yung purpose nila sa buhay. Kung ano yung role nila dito sa mundo. Maraming mga gifted, talento, at matatalinong tao na hindi rin nagpapagamit sa Diyos because of pride. Tumigil na.
Nagsawa na sa paglilingkod. Mga kapatid, ang magtiwala o ang manampalataya hanggang wakas siya lang ang maliligtas. Kapag ikaw ay tumigil, sayang. Hindi mo makikita yung perfect moment mo sa organization, sa tao, even sa pamilya o negosyo o trabaho. Yung perfect spot mo, malalaman mo yan sa Diyos at ang Diyos ang magsasabi sa iyo. But you need to have humility. Kapag hindi ka nagpakumbaba sa Panginoon, kahit napakatalentado mong tao, you will not recognize yung purpose ng Panginoon sa buhay mo. Remember that. Recognize. No? Recognize. Tandaan natin yan, tayo ay anak ng Diyos. Tayo ay dinesign ng Diyos. He is our designer. He is our creator, the Alpha and the Omega. Pinanganak ka ng Panginoon, nilikha ka ng Panginoon na meron kang role at regalo at itinalaga ka ng Panginoon, nilagay ka sa isang local church. Ang isang pamilya na pinaglagyan sa iyo ang iyong local church. Diyan ka dapat lumalaki, tumataas yung antas ng iyong talino hanggang sa ikaw ay magamit ng Panginoon. Alam niyo sa pamilya, meron ba ritong pinanganak sa pamilya, college kagad? Meron bang ganon? Wala, di ba? Sa pamilya, pag nagkaanak ka, magsisimula yung anak mo saan? As early as 3 years old nga, di ba? May nagpapasok na sa mga daycare. Magsisimula ka sa daycare hanggang sa makarating ka sa college. Pagtapos mo mag-aral, anong gagawin mo? Tatambay ka ba? Anong gagawin mo? Magtatrabaho ka na. Ganon din tayo sa Panginoon. Sa pamilya ng Diyos, magsisimula tayo sa mababa. Ang nakakalungkot, maraming Kristiyano nasa grade 1 pa rin. Maraming Kristiyano nasa high school pa rin. Maraming Kristiyano nasa college pa rin. Hindi nagagamit, hindi nagtatrabaho sa kaharian ng Diyos. God placed you here, and I encourage you to be faithful. There is no other place na lalago ka doon sa lugar, kundi doon sa lugar lamang na pinaglagyan sa iyo ng Diyos. Mga kapatid, hindi ka pwedeng mamili ng lugar at ng pamilya. Hindi ka lalago. Magiging tsubibo ka lang paikot-ikot. At in the end, nasayang lang yung talento mo at yung buhay mo. Hindi ka pwedeng mamili ng pamilya. Hindi ka pwedeng mamili ng lugar. Ang Diyos dapat ang namimili sa'yo. Amen po ba? Amen ba? Ang Diyos ang may likha sa'yo. Ang Diyos din ang nakakaalam kung nasaan ka dapat ginagamit. So, ano magiging lesson natin dyan? Kailangan yung intimacy natin sa Panginoon nare-recognize natin. Remember number 2. Number 2 na gusto kong makita. Respond. Una, ano yung una? Recognize. Yung pangalawa, respond by serving. So Ephesians chapter 4 verse 12, for the equipping of the saints, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ. Bawat mananampalataya,
ay minister ng Panginoon. Do you agree on that? Bawat mananampalataya, bawat believer is a minister, no, ng Panginoon. Etong simbahan natin, hindi po ito pagalingan ng performance. Hello? Hindi po ito pagalingan ng performance. We are just participating in the big body of Christ. Nagpa-participate lang tayo based dun sa ating talento at regalo. Maliwanag po ba? Amen po ba? Ayan. Kaya nga, I invite everybody to serve according to their gifting and talents, no? Yung discipline ng ating yung binigay ng Panginoon sa atin, no? Alam niyo sa simbahan, hindi lamang tayo merong discipleship. Meron din po tayong worship, meron din po tayong hospitality, meron din po tayong prayer, meron din po tayong evangelism, meron din po tayong gift of administration, no? Yung simbahan natin, kailangan nating i-manage. Meron din po tayong giving, meron din po tayong outreach. No? May mga extension churches din tayo. Alam nyo, kapag ang isang ministry natin hindi tumakbo ng maayos, magkakaproblema. Kung ang worship team natin hindi magpa-practice ng maayos, kitang-kita mo yan sa performance nila. Kung ang dancer natin, merong laging nalilate, makikita mo sa performance yan pag nagsasayaw na ng actual yan. Yung isa, tingin ng tingin sa gano'n ng gano'n. Ay, sorry, masakit. No, inaano ko lang, no, para at least naiintindihan natin yung ating ginagawa. No, kasi yung performance natin, performance yan, no? Pero pag ginawa mo yan mula sa puso mo, kahit tagasayaw ka lang diyan, hindi ko sinabing lang, ano, kahit nagsasayaw ka, kapag binigay mo yung pagsasayaw mo sa puso mo, galing sa Panginoon, makita mo magpoplo, mararamdaman ng tao yung anointing ng Panginoon sa'yo. Miski sa instrument, mararamdaman ng mga nakikinig yung anointing ng Panginoon sa'yo. Miski nagbubukas ka lang ng pinto, good morning! Yung anointing, yung presensya ng Panginoon, nag-overflow. Hello? Tingin po rito. Respond, no? Respond by serving. Alam niyo, mga facilitator, mga cell leaders, napakalaki ng role natin to equip them, no, to make them ready para sa gawain ng Panginoon. Ay gusto ko pong itaas, ibigay yung saludo ko, no, sa ating mga facilitators and cell leaders na walang sawang nagpa-follow up, walang sawang nananalangin, walang sawang nag-i-encourage sa ating mga kapatiran. And purihin ang Panginoon sa buhay nyo. At yan ang nais ng Panginoon sa atin. No, tayo po ay mag-respond base sa ating paglilingkod sa Panginoon ng may kagalakan at may pagpapakumbaba. No? Respond, church is not a participation. No spectator, serve faithfully. No, lahat po tayo may gagampanan, lahat po tayo ay dapat ginagawa ito ng may katapatan. Sabi mo sa katabi mo, respond by serving faithfully. Yan ang nais ng Panginoon sa atin. No, na mag-respond tayo ng may katapatan
sa lahat ng pinapagawa ng Diyos sa atin. Number 3, reach the mission together. Sabi nga sa Ephesians chapter 4, verse 16, from whom the whole body joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working by which every part does its shares, causes growth of the body for the edifying of itself in love. For the edifying of itself in love. No? Reach the mission together. Make disciples. Build families. No, sa small group natin, build families. Make disciples. Reach communities. No, ito yung ginawa ng ating Panginoon. No, He make disciples, He build families. No, nag-start siya sa 12, naging 70, naging 180, and then 3,000. No? For what? To advance the kingdom. That is our goal here. No, na sa small group nyo, hindi lang yan para masaya yung samahan. Ang goal natin dyan is to advance the kingdom. No, yan ang mga goal ng small group. Yan ang goal ng ministry. Yan ang goal ng lahat ng mga ginagawa natin to advance the kingdom here on earth. Gamitin tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng mga talento, regalo na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. The body grows when every part does its shares. Naniniwala ako pagka lahat tayo ginamit ng Panginoon, alam nyo, within 1 year, itong simbahan natin, magkakaroon tayo ng napakaraming service. Naniniwala po ba kayo doon? Mahina. Naniniwala ba kayo doon? Our mission is to make disciples, strengthen families, reach campuses, reach yung mga barangays, yung mga ano ba tawag ito, yung mga sitio, no? Yung ating mga community, magkaroon tayo ng impact to advance the kingdom of God. Alam niyo, ito yung time na nagre-realign din ako sa aking sarili. Sabi ko, magbabawas ako ng mga gagawin ko. So, with a heavy heart, kahit gumastos na po ako, nag-resign po ako sa pagiging presidente ng Rotary Club of Alabang Madrigal Business Park. And sabi ko, I will still be part of Rotary, pero ayoko muna maging presidente. Talagang medyo na-disappoint yung Rotary International. And I'm also part of the advisor of Philippine Chamber of Commerce within Muntinlupa. Pero sabi ko, hindi ko na kayang gampanan yung trabaho. So, nagko-consolidate ako ng mga ginagawa ko. Inaalis ko na yung mga non-important. And ito yung nais ng Panginoon sa atin. No? Tayo ay ma-maximize ng Panginoon yung ating regalo at yung ating gifting. Kasi naniniwala ako kapag binigay ko yung oras ko sa mga ibang mga organizations, baka maubos yung oras ko. So, nagpo-focus ako doon sa pinapagawa ng Panginoon sa akin. And naniniwala ko ng bawat sa atin, no, marami tayong ginagawa. Minsan, busy tayo sa mundo. Pero natanong niyo ba sa sarili niyo, ilang oras ba yung binibigay ko sa Panginoon? Ilang minuto ba akong nagsaserve sa Diyos? Natanong niyo ba sa sarili niyo yun na, when was the last time I really felt the presence of God na hindi ko mapigilan yung sarili ko na sumigaw ng napakalakas na hallelujah. Magpuri sa Diyos, manalangin, magpasalamat sa Diyos. When was the last time you experienced the very presence of God na talagang hindi mo makontain? Lord, hindi ko makontain yung presence ng Panginoon. I need to share this. I need to pray. I need to shout hallelujah. Mamaya ma-experience natin yan.
Alam nyo sa relay, alam nyo yung relay, yung takbuhan, hindi po magiging matagumpay yung relay na yon. Hindi ka magiging victory kapag hindi mo faithfully at hindi mo technically and physically may papasa yung baton. Isang pagkakamali mo, matatalo kayo. Alam nyo, ganun din sa buhay Kristiyano. Isang maling kilos mo, either hindi mangyayari sa iyo yung blessing ng Panginoon o yung purpose ng Panginoon, or malaglag ka. Mga kapatid, ang salita ng Diyos na sinulat ni Paul, para sa lahat yun ng mananampalataya. Hindi yun para sa unbeliever. Look at me. Look at me. Ang lahat ng mga epistle na sinulat dito sa Bible, sa New Testament, sinulat yan para sa mga believers. Ang pintuan papunta sa langit, napakasikip. Kasi wala kang madadala. Sarili mo lang. Ang pintuan papunta sa impyerno, napakaluwang. Kapag nagpipreach ako sa patay, hindi ko po sinasabi sa pamilya na kung nasa langit na yung namatay o nasa impyerno, kasi hindi rin ako tiyak. Pero ako po yung lagi nagpipreach para doon sa mga taong umaatin doon sa lamay. Pero yung sa namatay, kahit Kristiyano na yan, I'm not sure. Kasi siya lang nakakaalam, yung namatay. Because salvation is between you and God only. Hindi mo alam. Naging tapat ba siya? Yung namatay? Ikaw kaya? Ikaw, buhay ka pa. Naging tapat ka rin kaya? Naging faithful ka ba sa regalo na binigay sa iyo ng Panginoon? Sa mga maliliit na bagay, are you faithful? At ang tanong ko pa, are you grateful ba sa Panginoon? Mahina. Are you thankful and grateful ba sa Diyos? Sige po. Next. Magko-conclusion ako pero magja-jump ako ng konti. Sabi na ganun, remember the 3 R's. Recognize your place, respond with faithful service, and then reach the world together. Ang summarize lang po niyan is, of course, bilang simbahan, hindi tayo niligtas ng Panginoon just to attend the church. Kasi lagi naman natin naririnig ito. He saved us to become His body, to become His body and accomplish His mission together. One body, one gifts, one mission. But before we close, I want you to understand something very important. Our greatest goal is not simply to do something for God. Our greatest goal is to be with God. Amen po ba doon? Ulitin ko, our greatest goal is not simply to do something for God, but our greatest goal is to be with God. Because we can serve God and still become distant from God. We can be busy in ministry, but empty in our spirit. We can sing for God, but stop worshiping God.
Maaring kumakanta ka pero hindi ka nag-worship. We can preach about God but stop pursuing God. We can work in the house of God but lost our desire to dwell in the presence of God. That's why before we ask God today, bago mo tanungan ng Panginoon, Lord, use me. Lord, I want you. Sabi na ganoon sa Psalms 27:4, one thing I have desired of the Lord that will I seek, that I may dwell in the house of the Lord. Alam niyo, naalala ko yung kumanta ng, ano nga yun, yung As the Deer Panted For. No? Pwede yung isang musician nandito. Naalala ko yung kumanta nung As the Deer Panted For nung 18th century, I think, na sinulat niya yan. Siya po ay nasa kanya 19th day fasting and prayer and fasting. And then, parang hindi niya maintindihan yung sarili niya. He is longing for something. He is seeking for something na hindi niya maintindihan kung ito ay physical, dahil nga siya ay nasa prayer and fasting, hindi niya maintindihan kung siya ay nagugutom, nauuhaw, or what. But, at the end of this kanyang seeking, kinuha niya yung kanyang piano, and then tumugtog siya nung kumanta siya. At yun ang kanta niya na As the Deer Panted For. Pwede bang kantahin natin yun? Pakinggan niyo yung kanta, ha? Pakinggan niyo yung kanta. Inamnamin niyo yung kanta. Hallelujah. Yung marubdob niyang desire to seek God. No? Hallelujah. As the deer panted for the water, so my soul longed after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Stop lang sandali. Ano yung sinabi nung kanta? Ano yung last praise? Last praise? Yung longing to worship Him. When was the last time you experienced that longing to worship Him? When was the last time there is a desire, the inner desire of your soul, to seek Him? Na maranasan mo yung presensya niya, na hindi mo makontain. Physically, emotionally, and spiritually. Na naglolong yung heart mo to seek Him. As the deer panted for the water, so my soul longed after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Maybe some of us are tired today, not because we don't love God, but because we've been doing so much for God that we have forgotten simply to be with God. God is reminding us tonight, come back, or today, come back to my presence. Before you lead people, dwell with me.
Say it, God. Before you serve people, dwell with me. Ang sabi ng Panginoon. Before you reach people, dwell with me. Before you carry the mission, carry my presence. Because ministry without intimacy becomes activity. Ministry that flows from intimacy becomes overflow. Hallelujah. Let us stay in the presence of God. Hallelujah. Tayo po tayong lahat. Let this song be our prayer. Let this song become your personal declaration. Lord, you are my dwelling place. Hallelujah. Lovely are your dwelling places. Thirsty, I'd come after you. Jesus, my joy, my reward. Hallelujah. Your love restored my soul. Now I'm yours. Yes, Lord. You are mine. Your presence is where I want to live. And from my heart a song will rise. I love you, I love you, I love Say it. you. Say it to God. I love you, I Say it to love God. you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. Jesus, Those who have been serving there is but none have become beside spiritually tired, you. come. You don't need another assignment. Righteous You need His presence. ruler of the earth. If you have been disconnected from God, maybe you've been busy, maybe you've been distracted, Nations maybe will you've lost come your hunger for prayer and the Word. bow down. Today, come home. Come. Name over all names, I sing you praise. Today who was ready to say, Lord, I don't want to work for you. I want to walk with you. To you is I love you, I love you. Say it to God. I love you. I love you, I love Say it to you, God. I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after. I love you, I love you, I love you.
This time, put aside your ministry position. Put aside your responsibilities. Put aside what people expect from you. For this moment, you are not a leader or pastor or worker or volunteer, but you are simply a child coming into the presence of the Father. Just say, Lord, I want you. Lord, I need you. Lord, let your presence become my dwelling place. Hallelujah! I love you, I love you, I love you. Say it to God. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after. I love you, I love you, I love you. Say it to God. love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. For the last time, let's sing again. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. I want you to have your personal prayer of commitment to God. Sige, talk to God. Sabihin mo sa Kanya kung gaano mo siya kamahal. Sabihin mo sa Panginoon kung gaano mo siya kamahal, kung gaano mo siya gustong paglingkuran. Sabihin mo sa Kanya yung plano mo. Sabihin mo sa Kanya yung desire mo, yung intimacy. Talk to Him right now. Hallelujah. Talk to God. Hallelujah. Yes, Lord. We don't serve to earn God's presence, but we serve because we have experienced God's presence. Lord, we don't work for God's love. We work from God's love. Baguhin mo po ang aming isip. Baguhin mo po, Panginoon, ang aming pananaw patungkol sa iyong presensya. We don't preach people because we are strong, but we reach people because we have first encountered Jesus. And therefore, Lord, we recognize our place. We respond based on our
individual calling and a corporate calling. And we want to reach the world and remain in your presence. Because the greatest squad goals is not simply, let's do something great for God, but it is, let's walk closely with God, carry His presence, and together fulfill His mission. One body, many gifts, one mission, one presence, one God, one dwelling place. Let's sing the song, I Love You. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly. On the top of your voice, I love you. I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Salamat po, Panginoon, na Ikaw po, O Diyos, ang Diyos na hindi nagbabago. Marami pong salamat sa lahat ng ginawa mo sa amin. Dalangin ko, Panginoon, sa mga susunod na araw, patuloy naming i-desire ang iyong presensya from Monday to Saturday, Panginoon. Not just every Sunday, but every day, Lord. We desire and seek your presence, Panginoon. Hallelujah, Jesus. May the Lord bless you and keep you. May His wisdom guide your every decision, and may His purpose be fulfilled in your life. May He inspire you to maximize your potential and use every gift He has entrusted to you for His glory alone. Go forth with assurance that His plans for you are good, to prosper you and to give you hope. May His peace guard your heart and mind, and may His presence be with you always. In Jesus' mighty name, amen and amen. God bless you all. God bless you all.